Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. So, good day everyone! So, ngayon ang gagawin natin muna ngayon is para doon sa mga nahihirapan sa ating color code reading. So, yun yung ating ilalagay sa ating video. Color code reading, identifying what is POS or product of sum and SOP or sum of product. And then, ang next naman natin is the conversion. Ano ba yung mga i-convert natin? I-convert natin dyan is yung mga binary to deci, deci to hexa, mga binary to octal, and then octal to binary, and hexa to deci. So, yun yung ating mga gagawin ngayong araw. So, tutok lamang kayo dito para malaman natin yung iba pa nating mga itong nilalaman ng ating video na mas makakatulong lalo sa inyo kung kayo nahihirapan sa mga bagay na to. So, ang una natin gagawin ngayon is identifying what is POS and SOP. So, marami dito ang naririto. Kung paano nga ba i-identify yung SOP at POS. Kasi nga, nakakalito yung kanyang mga operations. Pero, dito sa video na to, tuturuan ko kayo ng mas madaling technique kung paano natin ito ma-identify. So, let me give you 2 example. So, ito. POS or SOP. So, ito lang ating isang example. Isang example natin ay A plus B times C plus D. So, yan. Sa ating SOP, titingnan nyo SOP or POS, titingnan nyo lagi yung operation na ginamit. Kung nakita nyo na yan ay times, diba? Sign niya ng times. Ang isang dot ay sign ng isang times. Or, ano ba sagot sa ating mga times? Yun is product. No? Ano itong nasa gitna ng dalawang nasa parenthesis? Yan is sign ng add. Or, anong sagot ng kapag ka-add? Ang sagot dyan is sum. Diba? So, ano yung ating unang makikita diyan para natin ma-identify kung yan ba SOP or POS? So, kapag katingin natin to, ano ba yung operation na ginamit sa pagitan ng dalawang parenthesis? Naka-parenthesis, no? So, ang ginamit yan is times. So, ibig sabihin, pag makikita mo pa lamang na times, no? Times or dot or itong asterisk, ibig sabihin yan ay times or product ang hinahanap. So, yan, makikita natin dyan na yan ay POS. Product of sum. Ibig sabihin, kapag ka product of sum siya, yung sagot kapag ka pinag-times yung dalawang pinag-add, no? Or product of sum, sagot ng dalawang pinag-times na ating isinam. So, ano ba sagot dito? Kunyari yan ay AB, tapos CD. So, yan ay pagka pinag-times, yan. So, ang sagot natin dyan is POS. No? POS kasi nga, titingnan nyo lagi yung sa operation. Doon lang kayo magpo-focus kung anong operation ba yung ginamit. So, tingnan naman natin dito sa isa. Bigyan ko pa kayo ng isang example para mas maunawaan nyo. A times B plus C times D. So, ito naman. Nakikita nyo na nasa gitna natin is sum or add. Or sum. Then, ito naman is times or product. Ang hinahanap. No, gayon din dito. Product din. So, dito pa lang sa gitna, makikita nyo na. Anong mauuna natin? E di, sum of product. So, ano yan?
Pagka sum of product, yan ay SOP. Basta para mas madali ninyo siyang ma-identify, titignan nyo lamang siya yung laging nasa gitna. Mga operations na ginamit nila, no? Para mas madali nating ma-identify. So, ganun lamang siya kadali. So, para sa inyo, para mas madalian pa talaga kayo, mas maunawaan nyo pa talaga, bigyan ko pa kayo ng isa. Ito mas madami. A times B plus C times D plus E times F. No? So, yan. Tingnan natin yung operation na ginamit. Ibig sabihin, yan ay sum. Ito naman, product. So, ano uli yung nasa gitna nating operation? Yun ang unahin natin. Sum. Ano yung mga ginagamit dito? Times. Ibig sabihin yan of product. So, yan ay SOP. Kasi nga, sum, itong nasa gitna natin, sum ang pinakahinahanap or yung mga sagot sa mga pinag-add. So, siya ay sum of product. No? So, ganyan lamang kadali kung paano identify ang POS at SOP. Ang next naman natin is colored code reading. So, sa ating color code reading, so, since color code reading nga siya, so, ibig sabihin, lahat ng color sa ating resistor, yan kasi ay sa ating resistor yan. So, lahat ng color sa ating resistor is meron siyang equivalent number or equivalent na amount kung gaano siya kalakas. So, yung kulay sa ating mga resistor, lahat yun ay merong kanya-kanyang kumbaga is equivalent. So, para makuha mo yung isang sukat ng isang resistor natin, kailangan mong yung mga color dun is mapag-sum up mo para malaman mo kung gaano ba yun kalakas ang voltahe ng ating resistor. So, ngayon tuturuan ko kayo kung paano natin magagawa yun. So, ang una nating example na dito ay orange. Yan yung mga kulay sa ating resistor. Orange, brown, and gold. So, kung makikita nyo, may kapit ako ditong isang papel. So, itong papel na to, ito yung gagamitin ko para makita natin kung ano yung tapat-tapat niya. Kung ano yung mga equivalent ng mga bawat kulay na to. So, ipapaste ko din naman to diyan sa ating video. So, itong orange natin, ito, orange. Ang equivalent niya sa ating first digit is 3. And then, ang second naman natin is orange uli, 3 uli. So, tapos ang ating brown, sa ating multiplier naman tayo titingin. Ang brown natin sa ating multiplier ay 10 ohms. And then, ang ating gold naman is positive, negative. Sa ating tolerance ay positive, negative 5%. So, ang gagawin naman natin dyan is itong 3, pagsamahin lang natin yan. 33, ta-times natin sa ating multiplier na 10 ohms, then tolerance natin ay 5%. So, gagawin natin dyan, 33 times 10 is equal to 330 ohms. Positive, negative 5%. So, yan na yung kanyang equivalent value o yung lakas sa ating resistor. So, kung makikita nyo sa ating resistor na meron siyang orange, dalawang orange, tapos brown, gold, ibig sabihin ang kanyang equivalent value is 330 ohms, positive, negative 5%. So, bigyan ko pa kayo ng isang example. Padalawa nating example ay iba-ibang kulay naman. Red, violet, orange, and silver. So, lahat uli ng mga kulay na yan ay merong kanya-kanyang value. So,
So, ang red natin is 2. Kaya natin dito. Red is 2. Ang violet natin. Violet sa ating second digit is 7. Multiplier naman tayo. Multiplier natin is orange. 1K ohms. And then, ang ating tolerance naman ay silver. Positive, negative 10%. So, gagawin ulit natin is, pagkasamahin ulit ang first and second digit, 27 siya. Then, multiplier, 1K ohms. Then, ang ating tolerance is 10%. So, ito ay 27 times 1K is 27K. 27K ohms, positive, negative 10%. So, ibig sabihin kapag nakakita kayo ng red, violet, orange, at silver sa ating resistor, ang sagot dyan ay ang kanyang equivalent value is 27K ohms, positive, negative 10%. So, hanggang nun lamang yon sa ating color code reading. Ang unang natin gagawin ngayon is converting binary to deci or decimal. Ang binary, ang base natin dyan is 2 at sa deci naman, ang base natin is 10. So, isang example natin is convert natin siya into deci. 1, 2, decimal. So, ang gamit natin dito para may convert dito is the ruler system. So, ipi-place lang natin yan dyan. Tatapat lang natin and then, kapag may katapat siyang 0, automatic yun ay cancel. So, ano yung mga natira? 8, 2, and then 1. So, gagawin natin dyan is add. I-add natin yan. 8 plus 2, 10 plus 1, 11. So, ang ating sagot, kapag siya ay binary na 1011, ang ating decimal dyan is 11. So, siya is 11 deci. Okay, gets? Next example natin ay dalawa nating example. 1101 base. Then, convert natin siya into deci. So, ang gagamitin ulit natin is the ruler system. 1, 4, 1, 2, 4, 8, and then 16. So, ilalagay lang natin siya ng tapat-tapat. 1, 0, 0, 1, 1. Then, cancel ulit natin itong may mga 0. Baba natin, 16, 8, and then 1. Add lang natin together. So, 8 plus 16, 24, plus 1, 25. So, yan ang sagot natin kapag i-convert ang 11001 sa ating deci. Siya ay 25. Ang next naman natin gagawin is deci to hexa. So, sabi ko nga kanina, ang base ng deci ay 10. At ang hexa naman natin is base 16. So, isang example natin. Kapag i-convert natin ang deci into hexa. So, example natin is 50. I-convert natin siya into hexa. So, ano natin gagawin is i-divide. I-divide siya natin sa ating base. And then, kapag i-divide natin ang 50 sa 16, ang sagot yan is 3, 1, 2, 5.
Then, yan ay 3, remainder 2. Then, 3 divide 16. Ito yon 3 tapos 16. And, ang sagot diyan is 0.1875. So, siya ay 0, remainder 3. So, kapag ating inilagay siya or prinasa natin siya, dito maghumula ang ating pagbasa. So, 3 and 2. Siya ay 32. So, kapag i-convert ang 50 deci sa ating hexa, siya ay magiging 32 na. Next example naman natin ay 255 to 2 hexa. So, ang gagawin ulit natin, 255, divide natin siya sa base ng hexa. So, iyan ay ang sagot diyan is 15.9375. So, tulad kanina, ang kukunin muna lang natin ay 15. So, yan ay 15, remainder 15. And then, ang next natin is, di-divide natin tong 15 sa 16. Itong 15 sa 16. Yan ang sagot naman dyan is 0.9375. And then, so since siya ay 0, may remainder 15 pa rin tayo. So, ang 15 at 15, hindi mo siya pwedeng ilagay na 15, 15. Meron niyang equivalent na value. So, sa ating meron niyang value na 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F. So, ang ating A ay 10, ang ating B ay 11, ating C ay 12, ating D ay 13, ating E ay 14, at ang ating F ay 15. So, dalawa ang 15 natin, kaya ita-transfer na, ay, ko-convert natin yan. Pwede magiging F16. Okay. And then, next, ang gagawin naman natin is octal, converting octal into binary. Pagka sinabi natin octal, yan ang base ng is 8, at ang ating binary nga is ang base ng is 2. So, ating example number 1 is 7 octal, convert natin siya into binary. So, ang gagawin natin dyan is 7, sulat natin yung 7, and then, using our ruler system ulit. Or yung 142 lamang siya. 124. 124. So, ang 7 natin, kailangan natin yan ay yung pinag-sum up. Ano ba yung mga numbers na kapag pinag-plus mo dito sa 142? Anong yung mga numbers na kapag pinag-plus mo ay mag-i-equal siya sa ating 7? So, yan is 1 plus 4 plus 2. Tama, is equal to 7. So, yan ay 1, 1, 1. Ano, kasi nga siya ang lahat na yan ay may equal sa 7 kapag pinag-plus-plus. So, ang sagot natin dito, kapag i-convert natin ang octal to binary na 7, siya ay magiging
1, 1, 1. And then, ang next naman natin na example ay, para mas manawaan ay 25 octal into binary. So, gawin na lang natin uli. 25 1, 2, 4 1, 2, 4. Okay. So, ano uli yung mga number? Dito muna tayo sa 2. I mean, yung mga number na kapag pinag-plus natin or yung number na pag pinag-plus natin, equal siya sa 2. So, it means 2. Kasi nga, hindi naman pwedeng 1 plus 2 kasi magiging 3 na siya. So, 2 lamang. So, ito lang yung magiging 1. And then, itong dalawa, 0 na siya. The next naman natin is ito 5. Ano yung dalawang number na kapag pinag-plus natin is equal to 5. So, siya ay 1 at 4. 1 plus 4 is equal to 5. So, ito yung magiging 1. Ito yung magiging 1. So, itong 2 naman natin is magiging 0. So, kapag inilagay natin siya o pinamborta natin siya, hindi siya pwedeng maging 0, 1, 0, 1, 0, 1. So, gagawin natin dyan is erase na natin to kasi wala na din naman siyang equivalent. So, ang magiging sagot natin dyan is 1, 0, 1, 0, 1. So, yan na yung ating convert kapag kinonvert natin ang 25 octal into binary. 1, 0, 1, 0, 1. Next naman natin is binary to octal. Converting binary to octal. So, ang ating base nga dito is 2 sa binary at ang ating octal naman is 8. So, let me give you two example. So, ito ay 1, 1, 0, 2. I-convert natin siya into octal. So, ito ay 1, 1, 0. So, yan. 1, 1, 0. Ito ay 1. Using ating ruler system na uli na 1, 2, 4. Then, cancel uli natin ang 0 automatic. So, ano pa yung mga natitirang value? 1, 1 na lamang. Anong equivalent ng 1, 1? 4 and 2. So, after nun, i-add natin siya together. So, yan ay magiging 6. So, pagka kinonvert natin ang 1, 1, 0 na binary sa ating octal, so, ang sagot natin dyan is 6. Gets? Okay, bigyan ko pa kayo ng isang example. Yung mas madami-dami siyang number. One, 1, 1, 0, 0. Binary, convert natin into octal. So, isulat lang uli natin to. 1, 1, 1, 1, 0, 0. Then, hatiin natin siya. Laging tatluhang number lamang siya para sakto siya dun sa ating ruler system. So, isulat uli natin ang 1, 2, 4. 1, 2, 4. And then, ang next naman natin is automatic. Cancel natin sa 0. Kasi wala na yung value, so wala din siyang equivalent. So, ito, 1, 4, 2. Iba natin, 1, 2, 1. Then, ito dito, natira lang dito ay 4. So, ito, ipapka-plus natin siya together. 4 plus 2 plus 1 is equal to 7. And then, ito naman, 4, wala siyang kasama. So, 4 lamang. So, hindi natin siya ipapa-plus together. Ang gagawin naman natin dyan ay pagsasamahin na lang natin. So, kapag i-convert natin ang 1, 1, 1, 1, 0, 0 binary sa ating octal, so siya ay magiging 74. So, gets na. Basta may 0 lamang, yan ay automatic na cancel na. And then, yan, igaganyan nyo lamang. Tatapat nyo lang ating ruler system na 1, 4, 2. Then, next is, dun sa kanyang column, i-plus mo siya kung ano yung mga natira. So, kapag wala naman natira, edi, yun na lamang ihasama natin kapag sa equal na.
So, ang next naman natin i-convert is hexa into deci. So, ang ating hexa niyan, ang base nan is 16. At ang deci natin, ang base nan is 10. So, first, ang gawin mo natin is yung ating mga i-convert na letter. So, lahat ng letter natin i-convert ay may equivalent. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A, B, C, D, E, F, G, F, and then next natin dyan is ang ating A, ang equivalent nun is 10, ating B is 11, ating C is 12, ating D is 13, ang ating E is 14, at ang ating F is 15. So, ang isa natin example, bigyan natin ng isang example. So, ito muna madali. Isang letter muna. A16. Convert natin siya into deci. So, since isang letter lamang siya, gawa natin. A16. So, since isang letter lamang siya, yun, so yan ay 16, 0. Ano? Kung yan ay maraming letter, kunyari ay A, B, D yan ay magiging 16, 1, 16, 16, 0, yan. Ganyan yan. Pero since isa lang ang atin, isang convertan din lamang siya. So, ang next naman natin is, titingnan natin kung ano ba yung value ng 10, ng A. So, ang value ng ating A is 10. No? So, ang gagawin natin dyan is 10 times 16 raised to 0. 10 times, so any number na times mo na ang naka-raise siya sa 0, yan ay 1. No? Lahat ng number na kapag naka-raise ay 0 or ang kanyang itong exponent is 0, ang gagawin natin dyan is 1 lamang. 1 lang ang sagot doon. So, 10 times 1 is equal to 10. Na? So, kapag i-convert natin ng A sa ating deci, so ang kanyang sagot is 10. So, tingnan natin dito. A is equal to 10. Tama. So, ibig sabihin yan is tama ang ating sagot. Then, bigyan ko pa kayo ng isang example. Dalawa nating example dito is 2E hexa. Convert natin siya into deci. So, since dalawa na to, 2E16, no? So, siya ay magiging 16, 0, 16, 1. 16 raised to 1. So, ang gagawin natin is 2 times 16 raised to 1 plus ano yung equivalent ng E. So, equivalent na ating E is 14. So, ito ay 14 times 16 raised to 0. So, 2 times 16. So, since ito ay isang bahas lamang ay multiply, so 16 pa rin siya. 2 times 16 is equal to 32 plus 14 times 16 raised to 0. Tulad nga sinabi ko kanina, lahat ng may raised to 0 is equal to 1 lamang siya. Ano? So, 14 times 16 natin. 14 times 1 is equal to 14. So, kapag-plus lamang natin siya, 32 plus 14 is equal to 46. So, ang ating 2E hexa, kapag i-convert natin siya to deci is 46. Gets nyo na. So, yan lamang ang ating converting. Ganyan lamang naman.